Hello everybody! I'm here again, Amaya's Vlog. Charot. So guys, today, meron po tayong bisita ngayong araw na 'to. Isa po siyang, teacher, pero hindi teacher sa private noon, tapos ngayon nag-a-apply po siya ng public school. So ang nangyari po nito, bakit ko po siya nakilala, ano po siya, tutor po siya ng aking pamangkin. Siya po yung nagtuturo sa everyday po. So, yun po na-meet ko siya dito sa bahay and then suddenly naramdaman ko po na meron siyang dinadala sa kaniyang buhay na parang malungkot na nagtanong ako kung anong work niya, kung saan siya. Tapos alam kong teacher, pero nung nalaman ko guys, hindi pa nag-stop pala siya na magturo sa private school. And then ang nangyari is gusto niyang mag-apply po sa public. And then ang tanong ko, bakit hindi siya na ano agad siya sa public? Sabi niya daw is marami daw requirements, wala daw po siyang pang-ano ng requirements, pangkuha ng requirements. So, yun po, marami siyang story sa kanyang buhay. Maririnig po natin 'yan sa kanyang, story. Mamaya darating siya, pupunta siya dito kasi yun nga, tutulungan ko siya at huwag kayong maingay guys, kasi ang sabi niya sa akin kasi guys is manghiram siya ng pera sa akin para sa, gagamitin niya sa requirements or hindi ko alam. Pero isu-surprise na lang natin guys, tutulungan na lang natin siya, bigyan na lang natin siya sa pang-requirements niya and then, gusto natin dito makapasok siya sa public school. Kasi 'pag na-provide niya lahat ng papers na yon, maibigay niya dun sa public school na in-applyan niya, matatanggap na po daw siya. So let's see, titingnan po natin at sana po suportahan niyo po ako at if i-share niyo po yung mga videos na 'to. Itong video na 'to guys, hihingi ko po sa inyo, sana i-share niyo po ito dahil gusto ko po ang makuha natin ditong, kung magkano man po ang makita natin dito ay itutulong po natin sa mga taong nangangailangan katulad po nito. Okay, wala tayong pinipili dito kung sino ang tutulungan natin. Kung alam naman natin na kailangan nilang tulong, huwag tayong mag-hesitate na magbigay ng tulong. Kaya please lang guys, hinihingi ko po sa inyo ito na mag-follow kayo sa'kin, i-share niyo yung mga videos ko, mag-react po kayo para po magtulungan tayo dito, okay? So makikita niyo po mamaya, i-interviewin po natin siya kung bakit gano'n, ganyan. Marami tayong question, okay? Ito po, kakatapos lang po nung tutor nung aking, pamangkin. So ito na po siya, si ma'am, anong pangalan niyo po ma'am? Marites po. Ma'am Marites? Marites, Oh, opo. Marites po. So ito yung sinasabi ko kanina sa inyo guys na ano siya, na may napansin ko siya na parang kailangan niya ng tulong. Kasi 'pag nakikita ko siya parang, basta nade-detect ko yung tao 'pag may hindi naman ako yung ano, pero nakikita ko talaga na parang kailangan niya ng tulong, parang pinush siya ng Panginoon na kailangan niya ng tulong. So, ngayon hindi tayo nag-hesitate kasi may tinatanong ko rin po sa kanya kung ano yung ano, may problema ba siya. So, naisabi niya sa akin, kinuwento niya sa akin, umiyak nga po siya nung time na kinuwento ko siya, pero hindi ko lang siya binidyohan nung time na yun kasi ayaw ko po na bigla akong mag-video sa isang tao na walang paalam. So, kailangan ko siyang kausapin, kailangan ko siyang ano yun. So, naantig ako sa kanyang kwento. So, siya na lang po magsabi sa inyo or mag-story sa buhay niya ngayon. Hello po ma'am. Hello po. Ako po si Marites, tutor po ako ng pamangkin niyan, ni sir. Tapos po nakuwento ko lang po kasi may binigay po siyang blessing sa'kin. Sabi ko, "Ang bait niyo po, parang tulog kayo yung answered prayer ko." Tapos sabi ko, lulubusin ko na yung paghingi ng tulong. Sabi ko, gusto ko magturo sa public, kaya lang financially meron akong problema kasi nagkaproblema din sa dati ko pong hiniraman para po ako na-scam. So dahil yung maliit na inutang ko, hindi na siyang lumaki. So napilitan po akong magbayad hanggang sa nabaon na po ako sa utang, hanggang di ko na po naasikaso yung mga papers ko sa public. Kahit na meron naman po akong chance na makapagturo dahil binigyan na po ako ng signal ng kapitbahay namin na teacher din na baka pwede ka mag-sub muna sa amin. So sabi ko, sige, igagrab ko yung opportunity kasi matagal na rin po akong private school teacher din. Nung pandemic, nag-tutor na lang po ako. Thinking na okay lang naman kasi isa lang naman ako, wala akong family. Pero nare-realize ko na habang tumatanda, syempre may mga iba pang needs na kailangan, lalo pag nagkakasakit ka, wala kang mahinga ng tulong. Then, na-realize ko rin na dapat may sarili na akong bahay kasi ngayon, magkasama kami ng family ng kuya ko. Pero decided na ako na magturo sa public. Kaya yung naghahanap talaga ako ng tulong. Lagi ko pinagpe-pray kay God na sana may darating na tulong. So ito na siguro yung opportunity kasi hindi ko rin inaasahan na one day nag-uusap lang kami tapos biglang totoo nga naiyak ako sa kanya kasi nakwento ko yung tungkol sa family ko, lalo na sa parents ko kasi ako naging breadwinner kahit ako yung bunso. Tapos ako nagpo-provide pero
at the end parang ako pa rin naging masama sa kanila kaya medyo naging medyo ano yung sad yung story. Pero at the end sabi ko siguro pagsubok lang ni God yan at magkakaroon din ng opportunity na makakabangon din ako sa mga problema ko. Siguro ito na nga yun, medyo naiiyak na po ako. Kasi thankful po ako, hindi po to tears of sadness, more on tears of joy kasi alam ko po na meron ng parating na pagbabago sa buhay ko. Ngayon po. Ah, so ma'am, tanong ko lang po nung sinabi niyo po na ano na ilang years po ba kayo sa private dati? 18 years po kasi nung time na yon kasi may sakit yung mga magulang ko, ayoko nang magpaalaga sila sa ibang tao. Gusto ko ako yung mismo nag-aalaga sa kanila. So hindi ako nag-i-aim sa public kasi nga malapit lang, walking distance na yung bahay namin. So every time na may kailangan sila, ready akong umalis, magpaalam para puntahan sila. Then after nun, syempre, aalagaan ko sila, ako magpo-provide ng needs nila, pagkain, pagpapaligo, pag kailangan palitan ng diaper. Lalo na po yung nanay ko kasi na bedridden siya for almost 6 years bago siya kinuha ni God. Tapos yung father ko po, nagka-cancer siya. So, ako po yung nag-aalaga sa kanila. Tapos wala naman po ko hiningi sa mga kapatid ko kasi alam ko naman po na may mga family sila na syempre priority nila yung family nila. Siguro, ang winish ko lang noon na hindi ko naman nasasabi sa kanila yung sana emotionally nandun sila para tingnan yung magulang ko, kamustahin. Siguro, may mga galit sila na hindi natin alam kasi nga iba yung pagpapalaki sa amin kasi yung tatay ko medyo maraming family kaya parang napabayaan kami. Tapos yung nanay ko masyado siyang napunta sa parang nilibang niya yung sarili niya para mawala yung isip niya sa problema sa family. Lagi siyang umalis, napunta siya sa gambling. So, pero mga small time gambling na katulad ng bingo. Pero syempre napapabayaan niya yung mga kapatid ko. So mga kapatid ko parang iniisip nila May nanakit. hininakit sila na bakit hindi kami provided, hindi kami alagaan. O, ako naman bilang bunso, siyempre naranasan ko rin yun na nahihirapan din ako pero at the end of the day, naisip ko, sino po ba yung, kung wala sila, paano na, mabubuhay ba ako sa mundo? So, Correct, hindi ko na tama lang, po. hindi ko na lang inisip na yung tatay ko na hindi ako nalagaan, Tama. iba, pinagpalit kami sa ibang family, tapos bumalik siya, may sakit na siya. So, yun ang kinakasama ng loob nila na ngayon na may sakit ka, pupunta ka sa amin. Samantalang nung malakas ka sa ibang babae ka o ibang family ka, nabibigay. Then yung nanay ko naman, sobrang bait naman niya. Parang ewan ko bakit, siguro sa kabaitan niya na-abuse na siya. Kaya akala ng mga kapatid ko, okay lang na hindi sila magbigay o kaya mangusta. So yun ang, siguro yun yung isa sa mga painful do sa story ko na, oo. Mm. Kaya pala guys, yung mga kapatid niya, naintindihan ko na kung bakit parang nung time na kailangan ng tulong ng papa niya, parang hindi sila talaga nagbigay atensyon sa kanya kasi sa pinakita din nung papa niya noon na hindi maganda sa kanilang mga anak. So, pero proud ako sa'yo kasi sabi mo nga kanina na kahit ganun pa man ang naranasan mo sa papa mo at sa mama mo, pero ang sabi mo ay sila pa rin ang lumuwal sa'yo. Kung hindi dahil sa iyo, ay sa kanila, wala ka rin dito sa mundo. Naintindihan ko yun. Kahit kami po, ako rin po naman sa buhay ko is ganun din po ang nangyari sa amin. So, na mama ko, papa ko patay rin po dahil din po sa sugal. Then, ang nangyari, yung mama ko na muwalay sa Davao, tapos yung papa ko sa Maynila. So, nagkaroon ng pamilya. So, yun po ay, hindi ko rin, Broken family. naka-broken family din po. Kaya ako naintindihan ko po ngayon kung bakit po ibinigay po kayo ng Panginoon sa akin kasi we are not hindi tayo magkalayo ng May sitwasyon, connection may tayo. connection tayo. Kaya I hope na makatulong ako sa iyo, ma'am. Ito po ay gusto ko lang po talagang makatulong sa inyo. So baka ikaw po yung binigay sa akin ng Panginoon. So nakita ko talaga na yung sincerity mo. So I hope na magawa po natin to. Sasamahan kita hanggang dulo. So nabanggit niya kanina guys, si ma'am na meron daw po silang bayarin sa bahay nila ngayon kasi nangungupahan lang po sila dito sa phase 1, malapit lang po sa amin. So phase 3. So nagbabayad po silang monthly. Akala niya binayaran po nung kapatid niya, pero nung dumating yung bill, nakita niya hindi daw po binayaran. So ngayon ang gagawin po natin, kasabi kasi niya sa akin po guys is mangutang daw po siya sa akin. Sabi niya sa akin. So ang akin po
yung 5,000 na yan sabihin ko po sa inyo, ah, hindi ko po yan papabayaran sa inyo, Salamat po. ibibigay ko po yan ng buo sa inyo. Aside from sa buo po yung ibibigay ko po sa inyo, yung sa papers niyo po sa paglalakad, iba po yun. Okay? So, iba po yun. Ayoko na pong pabayaran sa inyo yung 5,000 na hinihingi po niyo, hinihiramin niyo po sa akin. So, no need na po. So, ang gagawin na lang po natin, tatapusin po natin yung application mo para ma-approve po kayo sa public school. Okay? Yan po ang pinaka-aim ko ngayon para at least may stable po yung sarili mo kasi ilang taong ka na po, 45, di ba po? So, ngayon ka pa lang magiging public school teacher. So, matagal ka sa private, 18 years, pero hindi siya sapat, di ba po? So, dahil po sa mga pangyayari sa pamilya mo, kaya nag-stop ka nung pandemic, right? Di ba tama po? Na-stop po yung school nung pandemic kasi Na-stop po yung school nung pandemic, kaya na-stop po siya. So, nag-private tutor na lang. nag-private tutor na lang po siya. Kaya nag-meet kami ngayon dito sa bahay ng aking kapatid. So, ito talaga itadhana po talaga. Ibinigay po ng Panginoon. Kaya patunayan po natin dito guys na hindi po tayo dito nang luloko, hindi tayo dito sa social media para lang po maawa po yung mga tao, kundi kung ano po yung purpose natin dito, bakit tayo nandito sa social media. So, ito na po, buong buo ko pong ibigay ang tulong ko kay ma'am para po matupad niya yung pangarap niya, makapagturo siya sa public school at makatulong siya sa mga bata katulad ng aking pamangkin. So, sana guys, magtulungan po tayo dito. Huwag niyo pong kalimutan, i-follow po yung aking page na Amayas Vlog and yung mga mga sponsors, si Ma'am Marilu Hoxon, si Ako sa Tomodachi, at saka si Ma'am Foreigner Melesa, at saka si Pinay in Western Australia. So, guys, kasama ko po yan sila. So, sana po ma'am, ito na po yung start ng yung buhay. Huwag po kayong malungkot. Maging maganda po yung buhay mo kasi may tiwala ka sa Panginoon at maganda po na antig po ako sa sinasabi mo na hindi po kayo nahinanakit sa mga pamilya mo, sa papa mo. So, you're so blessed beyond your measure po, ma'am. So, yan po ang dapat nating gawin sa buhay natin. Okay? Kahit ano pong pinapakita sa atin ng ibang tao, sa pamilya natin, susuklian natin ang kabutihan. Okay po? So, ayan po. Magiging masaya po yung buhay mo hanggat nabubuhay ka. Okay po? So, ano po masasabi niyo po? Thank you po kasi sa tulong na binibigay niyo sa akin, sa encouragement, financially po. Talagang pinag-pray ko talaga to for past years po na sana nga may taong magtutulong at sana magkaroon ng changes nga po na maging maayos yung buhay ko po. Salamat po talaga. So guys, maraming salamat po. Sana magtulungan po tayo dito, okay? So meron pa kaming susunod na mga videos kasi ipapakita ko po sa inyo pa hanggang maano si ma'am na maka-apply na po siya matapos natin yung mga papers niya na kailangan niyang i-provide sa public school, okay? So abangan niyo po yung sunod naming video. Thank you so much po. Hello guys, nandito po tayo sa bahay ng nag-tutor ng aking pamangkin guys dito sa Antipolo. Kasi ano tayo gusto natin tumulong sa ibang tao. So ngayon ang ginagawa natin is naghahanap po tayo. So accidentally si ma'am po na nag-tutor ng pamangkin ko is na kailangan niya ng tulong kasi gusto niyang pumasok sa public school. So, tayo naman ay hindi tayo mag-hesitate na magtumulong. So, ang ginawa natin is hindi tayo nagdalawang isip na tumulong sa kanya. So, samahan niyo kami sa aming journey. Tatapusin namin yung mga papers na kailangan niya sa mga requirements sa public school. So, after that, magagawa na natin yung tulong sa kanya. Sana matapos natin. Okay? Dito sila nangangupahan, guys, for 18 years, di ba po? So, 18 years po sila dito. So, sana pag makapasok na siya sa elementary, ayan po, sa public school, sana mas maging maganda yung buhay, hindi na sila mangupahan. So, sana suportahan niyo po ang aming vlog, itong video na to para po kung ano pong earn namin dito, itutulong po natin sa ibang tao. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Hi guys, so ngayon guys, sabi ko nga sa
kay ma'am na magbigay ako sa kanya ng pambayad ng kuryente dahil po dumating daw yung bill nila. So, yan bibigyan po na kasi manghihiram nga sabi ko paulit-ulit po, manghihiram po daw siya ng 5K. So, sabi ko, "Wag mo nang hihiramin, nagbibigay nga tayo sa iba. Bakit po ba yung taong nagturo sa pamangkin ko, so bibigyan po natin, okey, tutulungan po natin." Mm. So, mag-cash out po tayo sa GCash. Okey, ayan po siya, oh, kasama ko. Ah, Ayan. So mainit. mainit, okey lang 'yan. Opo. Ano ka ba? 'Yan, samahan niyo po kami do'n sa kuhanan namin ng ano, GCash. Hi guys, eto na po yung ibibigay natin kay ma'am. Kay anong pangalan niyo po? Ma'am Marites, 'di ba? Oo. So, si Ma'am Marites po, ibibigay na po natin yung pambayad niya sa kanyang, kuryente po or ano pong gagawin niya sa pera niyan, siya na pong bahala. Ayan po, ayan na po, ibibigay na po natin kay Ma'am Marites, ayan po. Thank you. So, ano pong masasabi niyo, ma'am? Thank you po, maraming po salamat. Ah, Marami pong salamat. Thank you po. Sana po magawa po niyo yung, gamitin niyo po sa tama yung pera na 'yan, ha? Opo. So, sige po, enjoy po sa araw na 'to at sa susunod po sasamahan kita sa mga gagawin mo pa sa mga papers mo. Okey po? Sige.